Ang nakakapasong sikat ng araw ay walang awang bumabayo sa malawak na bundok ng basura sa tambakan ng San Mateo. Sa bawat pagbuga ng hangin, isang mabagsik na amoy ng nabubulok na pagkain na susunog na plastik, at kung anong kemikal, ang kumakalat, isang amoy na para kay Aya kasama na sa kanyang paghinga. Sa kanyang 10 taong gulang, mas maliit siya para sa kanyang edad. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay higit pa sa sapat para harapin ang hamon ng bawat araw. Hawak ang isang lumang sako at isang kawit na gawa sa bakal. Maingat niyang tinatahak ang magulong tanawin. Bawat yapak niya ay isang kalkuladong galaw upang iwasan ang mga bubog na nakakalat na parang mga bitag at ang mga kalawangin na yero na anumang oras ay maaring sumugat sa kanyang mga luma at manipis na tsinelas. Ang isip niya ay hindi na sa paglalaro, kundi na sa listahan ng gamot ni Lola Lourdes, ang kaniyang lola, na ilang gabi nang hindi mapakali dahil sa ubo nitong walang tigil. "Hoy, pulubi!" Isang magaspang na boses ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. Umarap siya at nakita ang 3 mas matatandang lalaking teenager pinamumunuan ni Berto, isang kilalang siga sa lugar. Pinalibutan siya ng mga ito. Ang kanilang mga ngisi ay puno ng panunuya. "Anong nakuha mo diyan, Aya? Baka naman pwedeng ambag ka sa amin," sabi ni Berto. Habang sinusubukang agawin ang sakong hawak ni Aya. Mahigpit na niyakap ni Aya sako. "Wala ito. Kaunti lang to, pambili ko ng gamot ni Lola." Matapang niyang sagot, kahit na ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot. "Gamot. Dapat sa matanda mong yon, iniiwan na sa bahay ang punan," sabi ng isa pa, at nagtawanan silang lahat. Isang malakas na tulak mula kay Berto ang nagpatumba kay Aya. Umagsak siya sa isang tumpok ng mga basang kalton. Ang sakit ng pagbagsak ay hindi niya ininda. Ang masakit ay ang pagkawala ng kaunting asa na kanyang naipon. Inagaw nila ang sako at ibinuhos ang laman, ilang bote, mga piraso ng tanso, at mga sirang bakal. Sa kanilang pagkadismaya, kinuha lang nila ang mga tansong kawad at saka umalis. Iniwan siyang isang lumuluha sa gitna ng basura. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang maruming likod ng kanyang palad. Hindi panahon para sa awa sa sarili. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan ni Lola Lourdes ang kanyang gamot. Muli siyang tumayo, pinagpagan ng sarili, at nagsimulang muli sa paghahanap. Habang kinakalkal niya ang isang bagong dating natumpok ng basura mula sa isang magarbong subdivision, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito isang piraso ng metal o plastik. Sa ilalim ng mga punit na itim na garbage bag, may isang anyo ng tao. Dahan siyang lumapit. Tinatanggal ang mga basura sa ibabaw nito. Isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling ternong itim na ngayon ay punit at puno ng dumi. Wala itong malay. Ang mukha nito ay may mga galos at isang malaking sugat sa ulo nito, ang patuloy na nagdurugo. Mukha itong isang anghel na nahulog mula sa langit at bumagsak sa impyerno ng basura. Sa isang iglap, natigilan si Aya. Ang unang pumasok sa isip niya ay tumakbo. Isang estranghero at posibleng patay na. Itinuro sa kanya ng karanasan na lumayo sa gulo. Ngunit isang ala ng kanyang lola, ang pumasok sa kanyang isip, isang paalala na ang bawat buhay ay mahalaga. Nanginginig ang mga kamay. Inilapit niya ang kanyang daliri sa leeg ng lalaki. May naramdaman siyang mahinang pintig. Buhay pa siya. Kasabay noon, isang kislap ang tumama sa kanyang mga mata. Sa pulso ng lalaki, may isang gintong relo na kumikinang sa ilalim ng araw.
Isang bagay na napakagara at hindi nababagay sa lugar na yon. Ang kislap na yon ay hindi lang niya napansin. Dalawa pang mga ngalakal, ang papalapit ang kanilang mga mata, ay nakatutok sa relo, na parang mga buwitring nakakita ng biktima. Akin yan. Sigaw ng isa. Isang hindi maipaliwanag na tapang ang bumuhos sa katawan ni Aya. Tumayo siya sa pagitan ng mga lalaki at ng estranghero. Wag tito ko siya. Naaksidente kami. Puong lakas niyang sigaw. Alinlangan ang dalawang lalaki sa kanyang sinabi. Sinamantala ni Ayaon. Tulungan niyo ko. Kailangan siyang dalhin sa bahay. Ang kanyang mga mata, puno ng desperasyon at katatagan ay sapat na para umatras ang dalawa. Nagkibit balikat na lang sila at naghahanap ng ibang mas madaling pakinabang. Naiwan si Aya na humihingal. Alam niyang hindi niya kayang buhatin ang lalaki ng mag-isa. Linga siya at nakita niya si Mang Cardo, isang matandang mangangariton na kilala sa kanyang kabaitan. Tumakbo siya, palapit, dito. Mang Cardo, tulong po. Yung tito ko po walang malay. Pakiusap niya itinuturo ang lalaki. Atubili si Mang Cardo nang makita ang sitwasyon, ngunit ang pagmamakaawa sa mga mata ng bata ay umandig sa kanyang puso. Sige, isakay natin sa kariton ko. Sabi niya sa pinagsamang lakas nila, nagawa nilang isakay ang mabigat na katawan ng lalaki sa kariton. Nagsimula ang kanilang mabagal na paglalakbay. Palabas ng tambakan, patungo sa masikip na mga eskinita. Ang barangay Tadhana. Bawat taong nakakasalubong nila ay napapatingin ng kanilang mga mata ay puno ng uus at pagtataka. Hindi ito pinansin ni Aya. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas ang buhay ng lalaking ito. Pagdating nila sa kanilang munting barong na gawa sa yero at mga tirang kahoy, maingat nilang ibinaba ang lalaki. Inilatag nila ito sa iisang lumang sofa sa kanilang maliit na sala. Salamat po, Mang Cardo. Sabi ni Aya, habang inaabot ang 3 pirasong barya mula sa kanyang bulsa. Wag na iha. Itago mo na yan. Sabi ng matanda na may ngiti. Sana maging maayos ang tito mo at umalis na ito, itinutulak ang kanyang kariton. Naiwan si Aya kasama ang estranghero. Kumuha siya ng basahan, at sinimulang linisin ang sugat sa ulo nito. Habang ginagawa niya ito, biglang bumukas ang pinto. Si Lola Lourdes, pagod mula sa paglalabada, ay pumasok. Natigilan ito nang makita ang eksena sa kanyang harapan ng kanyang apo na aasikaso sa isang duguan at hindi kilalang lalaki. Ang pagod sa mukha ni Lourdes ay napalitan ng gulat na agad sinundan ng takot. Ayong ginawa mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinong lalaking yan at bakit siya nandito sa pamamahay? Tumakbo si Aya sa kanyang lola. Ang mukha ay puno ng aalala. Lola, kailangan po niya ng tulong. Nakita ko po siya sa tambakan. Walang malay at duguan. Hindi ko po siya pwedeng iwan doon. Wala tayong maipapakain sa sarili natin. Magdadala ka pa ng iba. Sagot ni Lourdes, ang bawat salita ay may bigat ng kanilang kahirapan. Lumapit siya sa lalaki. Tinitignan nito mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang kalidad ng tela ng damit nito kahit na ito'y sira. Sira na. Baka magnanakaw yan o masahol pa isang kriminal na nagtatago. Hindi natin alam ang gulong idudulot nito sa atin. Aya, palabasin mo siya ngayon din. Pero Lola, mamamatay po siya. Umiiyak, napakiusap ni Aya na kahawak sa laylayan ng damit ng kanyang Lola.
Ang puso ni Lourdes ay nagtatalo. Ang isip niya ay sumisigaw ng pag-iingat. Ngunit ang kanyang puso na hinubog ng habang buhay na pakikipaglaban at pag-unawa sa kapwa ay hindi kayang talikuran ng isang taong nangangailangan. Habang ang maglola ay nasa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang mahinang ungol ang nagpatigil sa kanila. Ang lalaki, sa sofa, ay nagsimulang gumalaw. Dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Ang matang puno ng pagkalito at sakit. Tumingin ito sa kisang sa dalawang mukha na nakatingin sa kanya at sa wakas mumuka ang kanyang mga labi. Nasaan? Ako, isang halos hindi marinig na bulong ang lumabas bago muling pumikit ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Ang tanong ay naiwan sa hangin, kasama ng katahimikang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng basura sa San Mateo. Si Aya at si Lourdes ay nagkatinginan. Alam na sa pagdating ng estrangherong ito ang kanilang simple at mahirap na buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang katahimikan sa loob ng barong ay binasag ng sunod na pagmumura ni Lourdes. Ngunit sa kabila ng kanyang mga masasakit na salita, ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may kasanayan at pag-iingat. Maingat niyang nililinis ang sugat sa ulo ng estranghero gamit ang maligangam na tubig at dahon ng bayabas na mabilis niyang pinakuluan. Isang lunas na natutunan pa niya sa kanyang ina. Pasakit sa ulo ang dinala mo sa bahay na ito, Aya. Pulong niya sa sarili, habang pinupunasan ng natuyong dugo. Daig pa natin ang ospital ng mga pulubi. Ayan, nagdala ka ng pasyenteng hindi natin kilala. Pinapanood lang siya ni Aya, sulok ang kanyang mga mata ay lipat sa kanyang lola at sa lalaking walang malay. Alam niyang sa likod ng pagkasungit ni Lourdes ay isang pusong hindi kayang tumalikod sa kapwa. Nang sa wakas ay malinis na ang sugat at natakpan ng isang pirasong malinis na tela. Pumuntong hininga si Lourdes at umupo sa isang silyang kahoy. Pagod na. Pagod, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay muling pinutol, hindi ng salita, kundi ng isang mahinang paggalaw. Sabay silang napatingin ni Aya sa sofa. Dahan, iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nanatili itong bukas. Naglakbay ang kanyang paningin mula sa kalawanging yero na nagsisilbing bubong sa mga dingding na gawa sa tagping kahoy, hanggang sa dalawang mukhang nakatitig sa kanya. Puno ng pagkalito ang kanyang ekspresyon, na para bang napadpad siya sa isang ibang planeta. Sino kayo? Anong niya, ang kanyang boses ay tuyo at magaspang. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napahawak siya sa kanyang sentido at naramdaman ng benda. Huwag ka munang gumalaw, sabi ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Ako si Lourdes at ito ang apo ko, si Aya. Nakita kanya sa tambakan. Ang bakan, ulit ng lalaki, ang salita ay banyaga sa kanyang pandinig. Paano? Paano ako napunta doon? Tumingin siya sa kanyang mga kamay, malinis at walang kalyo, ngunit ngayon ay puno ng galos at dumi. Tumingin siya sa kanyang suot na mamahaling pantalon na ngayon ay punit at marumi. Walang anumang pamilyar sa kanya. Sino? Sino ako? Ang tanong ay nagpabigat sa hangin. Nagkatinginan si Aya at Lourdes. Ang sitwasyon ay mas komplikado pa sa kanilang inaakala. Hindi mo naaalala? Mahinang tanong ni Aya. Umiling ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Wala. Langko ang lahat. Ang kanyang tingin ay napagpad sa kanyang pulso kung saan naroon pa rin ang gintong relo. Itinaas niya ito. Ang bigat at lamig ng metal ay nagbigay sa kanya
ng kakaibang pakiramdam. Maingat niyang pinunasan ang salamin nito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa likod ng relo, may maliit na nakaukit na mga salita, halos hindi na mabasa dahil sa dumi. Kinuskos niya ito hanggang sa luminaw. Para sa aking Juan, walang hanggan. Mon, bulong niya. Inulit niya ang pangalan. 9. May kaunting kislap ng pagkilala sa kanyang isipan. Isang mahinang tugon mula sa kailaliman ng kanyang nawawalang ala. Ala, ako yata si Hon. Iyon ang una at tanging piraso ng kanyang pagkatao na mahahawakan niya. Mabuti naman at may pangalan ka na. Sabi ni Lord na may bahid ang sarkasmo, ngunit may kaluwagan din sa kanyang tono. Makinig ka diyan. Pwede kang manatili dito hanggang sa lumakas ka. Pero kailangan mong tumulong. Walang palamunin sa bahay na ito. Kinabukasan, sinubukan ni Hon na tuparin ang kanyang pangako. Ang unang gawain, igib ng tubig mula sa poso sa dulo ng eskinita. Kinuha niya ang 2 timba, ngunit sa kanyang pagtataka, ang bigat ng mga ito nang mapuno ay halos magpatumba sa kanya. Ang kanyang mga braso na sanay sa pagpirma ng mga dokumento at hindi sa pagbubuhat ay agad nangalay. Habang hirap na hirap siyang naglalakad, pabalik na tatapon ang kalahati ng tubig. Pinagtinginan siya ng mga kapitbahay. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang iba ay natatawa. Si Aya sa halip na pagtawanan siya ay lumapit at tinulungan siyang buhati ng isang timba. Ganito, kasi yan dito Juan. Sabi niya ng maiti. Ibalans mo, huwag mong biglain. Dahan lang. Sa tulong ni Aya natutunan ni Juan ang tamang paraan. Sa kabila ng namumulang mga palad at nananakit na likod, isang kakaibang kasiyahan ang kanyang naramdaman nang mailapag niya ang 2 timba ng tubig sa loob ng bahay. Iyon ang unang pagkakataon sa hindi niya matandaang panahon na may nagawa siyang isang bagay na kapaki-pakinabang gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit ang kanilang tahimik na pag-aayos ay hindi nagtagal. Isang umaga, habang tinuturuan ni Aya si Hon kung paano magbungkal ng lupa sa kanilang maliit na gulayan sa likod bahay, isang matinis na boses ang kanilang narinig. Lord Mary, nandiyan ka ba? Si Aling Socorro, ang kapitbahay nilang may pinakamahabang dila sa buong barangay Tadhana ay pumasok sa kanilang bakuran ng walang paalam. Ang kanyang mga mata ay parang radaragad na natunton si Hon na nakaupo sa lupa at mukhang katawa. Tawa, habang sinusubukang bunutin ng mga damo. Aba, at sino itong gwapong hardinero mo? Maray tanong ni Aling Socorro, ang kanyang mga mata ay sinusuri si Hon mula ulo hanggang paa. Agad na lumabas si Lourdes. Mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa duster. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Ah, Socorro, ikaw pala. Siya si Juan, pinsang buo ko mula sa probinsya. Kakadating lang kahapon, maghahanap ng trabaho dito sa Maynila. Isang kasinungaling, ang mabilis niyang binuo. Talaga ba? Sabi ni Aling Socorro, hindi kumbinsido. Lumapit siya kay Juan. Mukha ang hindi sanay sa araw, iho, at ang kutis mo parang hindi nabibilad. Anong probinsya ba yon? Napatanga si Juan. Hindi alam ang isasagot. Si Aya, ang mabilis na sumalo. Sa Bagyo po Aling Socorro. Kaya pumaputi. Malamig po doon. Tumango, ango si Aling Socorro, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Ganun ba? Naku, iingat kayo. May mga nagtatanong. Tanong daw na mga lalaking nakakotse kahapon sa kabilang kanto. May hinahanap daw na lalaking nawawala.
Mayaman daw. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Juan nang marinig iyon. Si Lourdes naman ay biglang nanigas. Tanoon ba? Sige, salamat sa balita, Socorro. Marami pa kaming gagawin. Halata na sa tono ni Lourdes ang pagtataboy. Nakuha naman ni Aling Socorro ang mensahe. Nagpaalam ito, ngunit habang papalabas, isang huling sulyap na puno ng hinala ang ibinigay niya sa kanila. Nang makaalis na siya, hinarap ni Lord si Juan. Narinig mo yon? Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang labas ng bahay kung hindi kailangan. Ang araw na yon ay natapos ng may bigat sa dibdib. Gabi na, at si Juan ay nakahiga sa sofa. Ang kanyang katawan ay pagod sa pisikal na gawain, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Pinilit niyang alalahanin ang nakaraan, ngunit isang pader na blangko pa rin ang sumasalubong sa kanya. Habang nakapikit, dinalaw siya ng isang panaginip. Nasa loob siya ng isang opisina na may mga dingding na salamtanaw. Ang mga ilaw ng syudad. May isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga mukha ay malabo. Ngunit ang kanilang mga boses ay malinaw. Nagtatalo sila. Sigawan, puno ng galit. Inabutan siya ng babae ng isang kupitan ng alak. Tinanggap niya ito at habang iniinom niya, naramdaman niya ang isang mapait na lasa. Isang lasang hindi niya malilimutan. Nagising si Juan na humihingal ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Napabangon siya. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Hindi niya maalala ang mga mukha, ngunit ang pakiramdam ng pagtataksil ay malinaw na malinaw. Nakaukit sa kanyang kaluluwa na parang isang sariwang sugat. Tumingin siya sa dilim ng maliit na bahay at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang siya nawawala. May isang taong sinadyang iligaw siya. Na kumare, hindi ka maniniwala sa ibabalita ko. Ang boses ni Aling Socorro ay tila isang sirena na biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga ng barangay Tadhana. Pumasok siya sa bakuran ni Lourdes nang walang katok. Katok dala ang isang bagong balita na halatang hindi na niya kayang sarilinin. Nagmamadaling lumabas si Lourdes mula sa bahay kasunod si Juan na may dalang martilyo. Ano ba yon? Socorro. At parang hinahabol ka ng kabayo. Tanong ni Lourdes. Yung mga lalaking sinasabi ko sa inyo, umihingal na. Sabi ni Aling Socorro. Nandito na naman. Nakita ko mismo nagtatanong. Tanong sa tindahan ni Aling Nena. Ang description swak na swak sa pamangkin mo. Lords matangkad maputi. At mukhang hindi taga rito. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa buong katawan ni Juan. Otomatiko niyang naitago ang sarili sa likod ng pintuan ng kanyang mga mata ay nagbabantay sa anumang posibleng panganib. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi basta. Ito'y isang malalim at likas na reaksyon na parabang ang kanyang katawan ay naaalala ang panganib na kinalimutan ng kanyang isipan. Kalma, ka lang. Sabi ni Lourdes. Kay Juan, bago, hinarap si Aling Socorro na may peking ngiti. Naku Socorro, baka naman nagkakamali ka lang. Marami namang ganyang itsura. Sige, at may kukumpunihin pa kami rito. Kahit na halatang tinataboy, na nagtagal pa si Aling Socorro para magbigay ng mga hindi hinihing payo, bago tuluyang umalis. Nang mawala na siya ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang ingay. Mula noon, ang kanilang buhay ay nagbago. Naging isang bilangguan ng munting barong para kay Juan. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa malayo, ang bawat tahol ng aso ay nagdudulot sa kanya ng biglaang igting. Ngunit sa halip na magmukmok, ibinuhos niya ang kanyang lakas. Sa aayos ng kanilang tahanan,
Naging proyekto niya ang pagiging isang tunay na lalaki sa bahay. Kinumpunin niya ang butas na bubong. Sa una, bawat pukpok niya ng martilyo ay sumasablay, minsan ay nadadali pa ang sarili niyang daliri. Ngunit sa tulong ng mga turo ni Aya, na matiyagang aabot sa kanya ng mga pako, natutunan din niya, ang bawat tapal na yero ay isang maliit na tagumpay laban sa ulan. At sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan, inalagaan niya ang maliit na gulayan. Ang dating malambot niyang mga kamay ay nagkaroon na ng mga kalyo. Isang hapon, habang nagdidilig sila ni Aya ng mga tanim na kamatis na nagsisimula ng mula, hindi niya maiwasang mapangiti. Mas gusto ko na yata ang mga kalyong ito kaysa sa dati kong buhay na hindi ko maalala. Sabi niya, kaya, pamilya na po tayo ba, Tito Ron? Inenting tanong ng bata, habang nakatingala sa kanya. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Ron. Tumango siya. Oya, pamilya na tayo. Ang kanilang pagsasama ay naging isang tahimik na ritual. Sa gabi, habang nagtatahi si Lourdes sa mga punit na damit, tahimik lang na nakaupo si Ron, pinapanood sila. Nakikita niya ang pagmamahal na hindi nangangailangan ng salita sa paraan ng paghahanda ni Aya ng kape para sa kanyang lola. Sa paraan ng pagsuklay ni Lourdes sa buhok ng kanyang apo bago matulog. Ito ang yaman na hindi niya kailanman nakilala. Isang maaliwalas na hapon habang abala si Lourdes sa paglalabada at si Aya na sa eskwela, napansin ni Ron na may isang bahagi pa pala ng bubong na maluwag ang pagkakapako. Umakyat siya para ayusin ito, dala ang martilyo at ilang pako. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog lang ng kanyang pagmamartilyo ang maririnig. Bigla, narinig niya ang isang tunog na hindi nababagay sa lugar, ang malutong na tunog ng mamahaling sapatos na katad na tumatapak sa lupang eskinita. Agad siyang napahinto. Dahan siyang sumilip mula sa gilid ng bubong. Dalawang lalaking Amerikana ang dahang naglalakad, ang kanilang mga mata ay tila sinusuri ang bawat bahay. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Kinilabutan si Juan. Sila, na marahil ang tinutukoy ni Aling Socorro. Walang aalinlangan, idinapa niya ang kanyang katawan. Sa iinit na yero, pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang nasagi ang isang pako. Gumulong ito sa heroik ng isang maliit, ngunit malinaw na tunog. Natigilan ang dalawang lalaki. Tumingin sila ng diretsyo sa direksyon ng bahay. Naramdaman ni Jay, huminto ang ikot ng mundo. Ito na ang katapusan niya. Sakto namang paglabas ni Ayaw. Nakita niya ang dalawang lalaki na nakatayo malapit sa kanilang tarangkahan. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha. At nang tumingala siya, nakita niya ang isang piraso ng damit ni Juan na nakausi sa gilid ng bubong. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Hindi siya nataranta. Hindi siya sumigaw. Sa halip, sa gitna ng nakakabing katahimikan, nagsimula siyang kumanta. Pahay kubo, kahit munti. Ang kanyang boses kahit medyo sintonado ay buo at malakas. Puno ng inosenteng saya. Naglakad siya papasok ng kanilang bakuran, habang patuloy sa pagkanta. Ang halaman doon ay sari. Napatingin ang dalawang lalaki sa kanya. Isang bata lang. Isang batang masayang kumakanta. Nagkatinginan sila, nagkibit, balikat, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad palayo. Nang mawala na sila sa paningin, sakalang nakahinga ng maluwag si Juan. Nanginginig siyang bumaba mula sa bubong. Sinalubong siya ni Aya. Walang salitang namutawi sa kanila. Ngunit sa isang tingin lang alam na ni Juan
na iniligtas ng batang ito ang kanyang buhay. Ang gabi ay dumating na may dalang ginhawa at pagod. Ang panganib ay lumipas na sa ngayon, naghahanda sila ng hapunan. Si Juan ang naghihiwa ng gulay. Si Aya ang aayos ng mesa. Si Lourdes naman ay nakaupo malapit sa kalan, hinahalo ang sinaing. Ayos ka lang po ba, Lola Lourdes? Tanong ni Juan, napansin ang pamumutla ng matanda. Kanina pa po kayo tahimik. Pagod lang ito, iho. Sagot ni Lord, ngunit may bahid ng hirap sa kanyang boses. Nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Nang tatayo na si Lourdes para kumuha ng plato, bigla siyang napatigil. Isang malalim at pilit na paghinga ang kanyang pinakawalan. Nabitawan niya ang sandok na hawak niya. Isang malakas na kalansing ang umaling sa sahig. Lola, sigaw ni Aya, hawak si Lord sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sakit at gulat. Bago pa man makalapit si Juan, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig na semento. Tumakbo sina Juan at Aya papalapit sa kanya. Nakahando sa siya hindi gumagalaw at ang kanyang paghinga ay mahina. At hirap na hirap ang takot na naramdaman ni Juan sa bubong kanina ay wala kung para sa purong sindak na gumagapos sa kanya. Ngayon, ang sandaling aalinlangan ay mabilis na nilamon ng purong sindak. Walang oras para mag-isip. Walang oras para sa takot. Isang primal na instinto ang umangkin sa buong pagkataon ni Juan. Kaya kumuha ka ng basahan, bilis. Sigaw niya, ang kanyang boses ay iba naging matatag at puno ng auridad. Mabilis na kumilos ang bata, habang si Juan ay maingat, ngunit mabilis na binuhat ang walang malay na katawan ni Lourdes. Isang daing ang kumawala sa kanyang mga labi nang maramdaman ang bigat nito. Ngunit higit pa roon, ang bigat ng responsibilidad. Ito ang babaeng nagligtas sa kanya, at ngayon siya naman ang kailangang magligtas dito. Tulungan niyo kami. Sigaw niya habang patakbong lumalabas. Sa kanilang munting bahay. Ang mga kapitbahay na naalarma sa sigawan ay nagsilabasan mula sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at awa. May iilang sumubok na tumulong, ngunit wala silang magawa. Dalhin na yan sa ospital, sigaw ng isang lalaki. Patuloy na tumakbo si Juan, habang si Aya umahagulgol sa kanyang likuran. Hawak ang laylayan ng damit ng kanyang lola. Lola, gumising po kayo, Lola. Parang walang katapusan ang makipot na iskinita. Sa wakas, narating nila ang pangunahing kalsada. Nagpupumigla si Juan na paraanin ng mga sasakyan ang kanyang mga sigaw ay halos malunod sa ingay ng trapiko. Sa wakas, isang taxi na may mabuting loob na driver ang huminto. Sakay na bilis. Ang biyahe patungo sa pampublikong ospital ay isang malabong pagkakasunod, sunod ng mga ilaw, busina, at walang humpay na pagdarasal ni Aya. Hinawakan ni Juan ang malamig na kamay ni Lourdes. Laban, Lourdes, huwag mo kaming iiwan. Pulong niya. Pagdating sa emergency room, isang magulong eksena ang sumalubong sa kanila. Agad na isinakay si Lord sa isang stretcher at ipinasok sa isang silid na may mga kurtinang puti. Iniwan sina Juan at Ayaas sa malamig at impersonal na waiting area. Naupo si Aya sa isang upuang plastik. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Umupo si Juan sa tabi niya at niyakap siya. Sa sandaling iyon, hindi siya ang estrangherong nawawala, kundi isang ama na pinoprotektahan ng kanyang anak sa gitna ng isang bagyo. Isang oras ang lumipas na parang isang taon.
Sa wakas, isang doktor na may pagod na mukha ang lumabas. Pamilya po ba kayo ni Ging Lords? Kami na po. Mabilis na sagot. Niyon. Kamusta na po siya, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Stable na siya sa ngayon, pero malubha ang lagay niya. Nagkaroon siya ng matinding atake sa puso. May mga ugat na barado at kailangan niya ng agarang operasyon. Isang angioplasty. Isang pansamantalang ginhawa ang naramdaman ni Ron. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Kahit ano. Atubili ang doktor. Ginoo, ang problema ay may kamahalan ng operasyon at ang mga gamot pagkatapos nito, hindi po lahat ay sakop ng gobyerno. Ang salitang kamahalan ay tumama kay Ron na parang isang malakas na suntok. Tumingin siya sa kanyang maruruming damit, sa kanyang mga kamay na may kalyo. Tumingin siya kay Aya na nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Wala silang pera. Wala silang kahit ano. Ngunit meron pala, ang kanyang tingin ay bumaba sa kanyang pulso. Ang gintong relo, ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ang tanging piraso ng kanyang dating pagkatao. Walang aalinlangan. Walang pangalawang pag-iisip. Magkano po, Dokok? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado at desido. Nang sabihin ng doktor, ang halaga, isang halagang katumbas ng ilang taong kita. Para sa isang mangangalakal ng basura. Tumangulang si Luan. Pabalik po ako. Ihanda niyo na po ang lahat ng kailangan. Pabayaran ko. Pinalingan niya si Aya. Dito ka lang. Pantayan mo ang lola mo para sa akin. Pabalik ako agad. Hinalikan niya ito sa noo at mabilis na lumabas ng ospital. Gabi na, ngunit ang mga lansangan ng Maynila ay hindi natutulog. Tanong siya hanggang sa may magturo sa kanya ng isang maliit na sanglaan na bukas pa. Ang lugar ay may reha sa bintana at isang matabang lalaki sa likod ng salamin ang sumalubong sa kanya na may mapanuring tingin. Ano yan? Tanong ng lalaki. Tinitignan ang itsura ni Juan. Maingat na inilapag ni Juan ang relo sa maliit na metal na tray. Isasangla ko. Nang makita ng lalaki ang relo, ang panunuya sa kanyang mga mata ay napalitan ng interes. Kinuha niya ito sinuri gamit ang isang maliit na lente. Tumagal ang kanyang pagsusuri. Saan mo nakuha to? Tanong niya, puno ng hinala. Pamana, sa akin yan. Emergency lang talaga. Sagot ni Juan, pinipilit na maging kalmado. Kailangan ko ng pera, ngayon na. Nagbigay ng mababang halaga ang lalaki, ngunit isang bagay mula sa dating buhay ni Juan, ang husay sa negosyasyon ang biglang lumabas. Nakipagtawaran siya ng may kumpiyansa at lohika na ikinagulat maging ng kanyang sarili. Sa huli, nakakuha siya ng isang disenteng halaga sapat para sa operasyon at sobra pa para sa mga gamot. Ang pera, isang makapal na bungkos ng mga papel di bangko ay kakaiba sa kanyang palad. Ibinenta niya ang kanyang nakaraan para bilhin ang hinaharap ni Lords. Pumalik siya sa ospital na parang isang sundalong nagtagumpay sa isang misyon. Inabot niya ang pera sa cashier at ilang sandali lang inihahanda na si Lourdes para sa operasyon. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihintay. Umupo sila ni Aya sa isang sulok ng waiting area. Para maibsan ang takot ng bata, ikinuwento niya ang kanyang mga pirasong panaginip. Ang opisina ang sigawan, ang mapait na alak. Sana po maalala niyo na ang lahat dito, sabi ni Ayap, para po mahanap na natin ang pamilya ninyo. Kayo ang pamilya ko. Sagot ni Juan, at naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salitang iyon.
Nagsimula silang magdasal, hindi sa isang simbahan, kundi doon sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanilang mga tinig ay mga bulong na puno ng pananampalataya. Madaling araw na nang lumabas ang Cirujano, tinanggal ang kanyang face mask. Isang nangiti ang nasa kanyang mga labi. Tagumpay ang operasyon. Malakas ang lola ninyo. Isang malakas na iyak ng ginhawa ang kumawala kay Aya. Tumalon siya at niyakap si Juan ng mahigpit. Niyakap niya ito, pabalik pinipigilan ang sariling luha. Sa wakas, tapos na ang paghihirap. Habang nakatayo sila roon, isang nurse ang dumaan. Iwan ng isang amoy, isang pinaghalong amoy ng matapang na pabango at alkohol. Ang kombinasyong, iyon, ang amoy na yon. Isang bagay sa kanyang utak, ang biglang click. Isang pinto na matagal nang nakasara, ang biglang bumukas ng malakas. Ang mga pirasong imahe sa kanyang panaginip ay biglang naging isang buo at malinaw na pelikula. Nakita niya ang mukha ng babae si Michelle. Ang kanyang asawa na may ngiti sa labi habang inaabot sa kanya ang kupita. Para makapag-relax ka, mahal. Nakita niya ang mukha ng lalaki si Richard, ang kanyang matalik na kaibigan at business partner na umaakbay sa kanya. Cheers to us, partner. Naramdaman niya muli ang mapait na lasa ang biglaang pagkahilo. Naramdaman niya ang dalawang pares ng kamay na humihila sa kanya palabas ng isang magarang kotse. Nakita niya ang madilim na bangin. Nakita niya ang mga ilaw mula sa tambakan sa ibaba. At ang huli niyang nakita, bago siya itulak, ay ang walang emosyong mukha ni Richard. Isang malakas na pagyanig ang dumaan sa kaniyang buong katawan. Napagbitaw siya kay Aya. Napakiig siya sa awalan, ang kaniyang mga mata ay nanlalaki, hindi sa mga nangyayari sa ospital, kundi sa malagim na pelikulang biglang umikot ng buo, at walang putol sa kanyang isipan. Ang pagtataksil. Hindi ito aksidente. Hindi ito isang simpleng pagnanakaw na nauwi sa sakitan. Ito ay isang planadong pagpatay. Isang tangkang pagburas sa kanya mula sa mundo na isinagawa ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya, ang kanyang asawa at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Isang matinding sakit higit pa sa anumang pisikal na sugat ang humiwa sa kanyang puso. Sinundan ito ng isang aapoy, na galit, isang galit na napakatindi at napakalamig na tila kaya nitong sunugin ang buong ospital. Ang blangkong pader sa kanyang isipan ay gumuho at sa likod nito ay naroon ang laha. Ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan at higit sa lahat ng kanyang anak na si Mia. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Naramdaman niya ang kamay ni Aya sa kanyang braso. Tito Juan, ayos lang po kayo? Aalalang tanong ng bata. Dahang lumingon si Juan sa kanya. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay wala na. Ang takot ay naglaho na. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas matigas pa sa bakal, isang bagay na nakakatakot sa intensidad nito. Hindi na siya si Juan, ang nawawalang estranghero sa tambakan. Siya si Juan Romero, ang nagtatag ng Romero Prime Holdings, at naaalala na niya ang lahat. Naalala ko na sabi niya ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik, isang boses na sanay mag-utos at magpasunod. Naaalala ko na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Juan na may bigat na tila yuman sa malamig na sahig ng ospital. Naalala ko na ang lahat. Napatingala si Ayaas sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang ganap na kakaibang tao. Ang mga mata ng lalaking kaharap niya ay hindi na ang mga matang nalilito at puno ng pasasalamat. Ang mga ito ay mga mata ng isang agila. Matalas na focus,
at may nakatagong bagsik. Maging ang tindig nito ay iba. Ang dating bahagyang pagkakayuko dahil sa kawalan ng kumpiyansa ay napalitan ng isang tuwid at dominanteng postura. Ang estrangherong tinawag niyang Tito Ron ay biglang naglaho. Sino? Sino po kayo talaga? Nanginginig na tanong ni Aya. Lumuhod si Juan sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mata. Sa kabila ng apoy ng galit na aalab sa kanyang kalooban, isang malambot na tingin ang ibinigay niya sa bata. Ako pa rin ito, Aya. Pero may pangalan na ako. Ang pangalan ko ay Juan Romero, at ang mga taong gumawa nito sa akin, sisingilin ko sila. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Aya. Habang nagpapagaling si Lord sa recovery room, si Juan Romero naman ay nagsimulang kumilos. Hindi na siya ang taong naghihintay lang ng mangyayari. Siya na ngayon ang gumagawa ng mga hakbang. Gamit ang ilang baryang natira sa kanyang bulsa, pumunta siya sa payphone. Ang ospital. May isang numero siyang hindi malilimutan. Isang numerong nakatatak sa kanyang isipan na parang bakal na pinaso. Ang numero ng kanyang pinakaunang abogado. Isang mata ng lalaki na matagal na niyang hindi nakakausap dahil itinabi ito ni Nat Richard. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot na inaantok na boses. Kalo, Attorney Francisco Silon Romero ito. Isang sandaling katahimikan. Narinig ni Juan ang isang malakas na ubo mula sa kabilang linya. Diyos ko, Mr. Romero, buhay ka. Akala ng lahat, akala namin ay patay ka na. Buhay na buhay, Frank. At kailangan ko ng tulong mo. Isang tulong na kailangan manatiling sikreto. Mariing sabi ni Juan. Nagbigay siya ng malinaw at eksaktong mga utos. Kailangan niyang malaman ang lahat ng transaksyon na ginawa ni Richard at Michelle sa kumpanya mula nang siya ay mawala. Kailangan niyang ihanda ang lahat ng legal na dokumento para sa isang corporate takeover. At higit sa lahat, kailangan niyang makakuha ng isang set, ang dissenting damit at sapatos. Ipadala mo ang isang pinagkakatiwalaan mong tao dito sa Philippine General Hospital. Huwag na huwag mong babanggitin, kahit kanino na nakausap mo ako. Malinaw ba? Opo, Mr. Romero. Masusunod. Sagot ng abogado, ang boses ay puno ng pananabik at loyalty. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Juan sa tabi ni Lourdes. Ising na ito, bagamt mahina pa. Ngumiti ito nang makita siya. Iho, salamat. Hirap nitong sabi. Walang anuman, Lourdes. Kayo ang dapat kong pasalamatan. Sagot ni Juan, hinawakan ng kamay ng matanda. Pinapangako ko, mula ngayon, hindi na kayo maghihirap. Kayo ni Aya, aayusin ko ang lahat. Napapansin ni Lourdes ang pagbabago sa kanyang pananalita sa kanyang tindig. Naalala mo na ba? Tumango si Juan. Isang matalinong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Lourdes. Mabuti. Ipakita mo sa kanila kung sino ang kinabangga nila. Kinabukasan, isang binatang mensahero ang dumating sa ospital dala ang isang malaking paper bag. Sa loob ng isang bakanteng banyo, nagbihis si Juan. Isinuot niya ang isang plansadong polo slacks at makintab na sapatos, nakatad. Nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay hindi na isang taong grasa. Ang nakita niya ay ang anino ng dating Juan Romero. Mas payat, mas maraming guhit sa mukha. Ngunit may isang bagong tigas at lalim sa kanyang mga mata na wala roon dati. Umalik siya sa silid. Si Aya na nakatulog sa tabi ng kanyang lola ay nagising. Napakurap, ito nang makita ang bagong anyo ni Juan. Para itong isang prinsipe mula sa mga kwentong binabasa niya. Alis na po kayo,
Mahinang tanong niya, ang boses ay puno ng takot na maiwan. Umupo si Hon sa tabi niya. Kailangan kong umalis para ayusin ang lahat. Para mabigyan kayo ni Lola ng buhay na nararapat sa inyo. Pero babalik ako. Angako yan. Hinubad niya ang isang manipis na kwintas na pilak mula sa kanyang leg. Isang bagay na hindi niya naisangla dahil wala itong malaking halaga, ngunit may sentimental. Nakahalagahan na ngayon lang niya naalala. Mayon itong maliit na medalyon. Isinuot niya ito sa leg ni Aya. Ingatan mo to para sa akin. Ibabalik mo lang sa akin pagbalik ko. Okay ba? Tumango si Aya, hindi makapagsalita, habang mahigpit na hinahawakan ng medalyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Niyakap niya si Hon ng mahigpit. Pabalik po kayo ha. Pabalik ako. Pulong ni Hon, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isang pangakong isinumpa niya sa kanyang sarili. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Lourdes na mahimbing na natutulog. Pagkatapos, ay tumingin siya kay Aya. Ang dalawang taong ito, ang kanyang naging kanlungan sa gitna ng unos. Sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban ngayon. Iingat kayo, sabi niya, bago tuluyang tumalikod. Bawat hakbang niya palayo. Sa silid na yon, ay isang hakbang papalapit sa kanyang nakaraan. Bawat yabag ng kanyang bagong sapatos, sa sahig ng ospital ay isang deklarasyon ng digmaan. Sa labas, isang itim na kotse na walang plakaang naghihintay. Ang mensaherong nagdala ng damit ang siyang driver. Sumakay si Hon sa likurang upuan ng hindi lumilingon. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa magulo at maingay na paligid ng ospital at papalapit sa makikinang na mga gusali-damong na Makati. Tinitingnan ni Hon ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang lalaki sa salamin ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. Dala niya ang mga ala ng alikabok at amoy ng basura, ang bigat ng timba ng tubig, ang init ng araw sa kanyang likod. Dala niya ang aral ng kahirapan at ang dalisay na pagmamahal na natagpuan niya sa gitna nito. Ngunit dala rin niya ang talino, ang bagsik at ang hindi natitinag na determinasyon ni Juan Romero. Nakarating sila sa isang maliit, ngunit descending gusali ng opisina. Si Attorney Francisco, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at buhok na halos puti na lahat ay naghihintay sa kanya. Nang makita si Juan, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Is Romero Fra, it's good so. See you. Sabi ni Juan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng opisina, inilatag ni Attorney Francisco ang lahat. Mga dokumento ng kumpanya, bank statements, mga ulat. Habang tinitingnan ni Juan ang mga papel, ang kanyang galit ay lalong lumalim. Si Richard at Machel ay hindi lang nagtaksil sa kanya. Halos bangkarote na rin ang kumpanyang itinatag niya mula sa wala. Inamit nila ito bilang kanilang personal na alkansya. Handa na ang lahat ng kailangan natin para sa emergency board meeting bukas, sabi ng abogado. Pero sigurado ka ba rito, Juan? Mapanganib ito. Tumingin si Juan sa bintana sa direksyon kung nasaan ang pinakamataas na gusali sa buong syudad. Ang gusaling may malaking logo na nakasulat from Neuroprime Holdings. Hindi ako natatakot mamatay, Frank. Naranasan ko na yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Panahon na para malaman nila na ang mga multo ay bumabalik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa toring iyon, ang simbolo ng lahat. Pagay na inagaw sa kanya. Hindi ito isang gusali lamang. Isa itong kaharian. At bukas, babawiin ng hari ang kanyang trono. Ang Grand
ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan na sinasaliwan ng isang string quartet. Ito ang taunang as a charity gala, isang kaganapan na pinangunahan ng Romero Prime Holdings. At sa gitna ng lahat, parang hari at reyna ng gabi, ay sina Richard at Michelle Romero. Si Richard, nakasuot ng isang Tom Ford Tuxedo, ay nagpapalipat-lipat sa mga grupo. Bawat isa ay binabati siya sa matagumpay na pamumuno sa kumpanya. Si Michelle naman suot ang isang nakasisilaw na pulang gown at mga alahas na kumikinang sa bawat galaw ay ang perpektong imahe ng isang biyudang nagluluksa, ngunit matatag. Sa mga kamera, ang kanyang mga ngiti ay puno ng kontroladong kalungkutan. Isang taon na rin, mula nang mawala si Hon. Sabi niya sa isang reporter ng Society magazine habang marahang pinupunasan ng isang peking luha. Pero alam kong masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Lalo na't ipinagpapatuloy namin ni Richard ang kanyang legacy. Sa entablado, nagsimulang magsalita si Richard. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang karangalan na ipagpatuloy ang nasimulan ng aking kaibigan, ang aking kapatid, na si Hon Romero. Ang kanyang pagkawala ay isang dago sa ingaha. Ngunit ang kanyang diwa, nananatili sa bawat proyekto ng kumpanyang ito. Habang nagsasalita siya, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang musika ay biglang tumigil. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibing katahimikan, isang spotlight ang bumukas hindi nakatutok sa entablado, kundi sa malaking pinto sa pasukan ng ballroom. Dahang bumukas ang pinto, at mula sa dilim, isang anino ang humakbang papasok sa liwanag. Isang lalaking nakatayo ng tuwid suot ang isang simpleng itim na suit na hindi kasing mahal ng mga suot ng mga naroroon. Ngunit isinusuot niya ito na may aworidad na hindi kayang bilhin ng pera. Mas payat siya, ang kanyang mukha ay may mga bagong guhit ng karanasan, at ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng kulay abo sa kanyang sentido. Ngunit walang sinuman sa silid na yon ang maaaring magkamali. Si Hon Romero. Ang katahimikan ay sumabog. Ang mga bulungan ay naging malakas na pag-uusap. Ang mga kamera ay mabilis na umikot. Ang mga flash ay walang tigil na kumikislap sa entablado. Si Richard ay natigilan. Ang mikropono ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na para bang nakakita siya ng isang mutunit. Ang reaksyon ni Michelle, ang pinakagramatiko, ang hawak niyang kupitan ng champagne ay bumagsak sa sahig na marmol, lumilikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag na narinig ng lahat. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglahon, napalitan ng isang maskara ng purong takot at hindi paniniwala. Naglakad si Hon papasok. Ang kanyang mga yabag ay mabagal at sinadya o ingaw-ngaw sa buong silid na ngayon ay nababalot ng muli ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kahit sino. Nakapako ang mga ito sa dalawang tao sa entablado nang makarating siya sa harap. Ang unang nakabawi ng ulirat ay si Michelle, isang dalubhasang aktres. Mabilis niyang pinalitan ang takot ng isang pagsabog ng emosyon. Tumakbo siya pababa ng entablado, ang kanyang mga braso ay nakaunat. Bon, mahal ko, buhay ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng mga peking luha. Salamat sa Diyos. Inanap ka namin kung saan-saan. Susubukan na sana niya itong yakapin. Ngunit nang malapit na siya, itinaas ni Hon ang kanyang kamay para pigilan siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagsik na pumuno sa buong silid. Natigilan si Michelle. Sen, anong sinasabi mo? Sabi ko,
Huwag mo akong hahawakan, Michelle. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Tapos na ang pag-alte. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang waiter. Dala ang isang tray ng mga inumin. Kumuha si Juan ng isang kupita ng red wine. Umarap siya kay Michelle. Naalala mo ba ang muling inuming ibinigay mo sa akin? Mahal. Anong niya, ang salitang mahal ay puno ng lason. Bago pa man makasagot si Michelle, ibinuhos ni Juan ang laman ng kupita sa kanyang mukha. Isang kolektibong hiyawan ng gulat ang umalingaw-ngaw. Ang pulang alak ay dumaloy sa perpektong makeup ni Michelle sa kanyang mamahaling gown na parang dugo. Nakatayo siyang tulala. Nanginginig, habang ang lahat ng kamera ay nakapupok sa kanyang kahiyan. Pagkatapos ay binalingan ni Juan si Richard na ngayon ay dahang bumababa mula sa entablado. At ikaw, partner. Sabi ni Juan, idiniin ang bawat pantig. Salamat sa pagtulak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana matutuklasan kung ano ang tunay na kayamanan. Man, pakinggan mo ako. May nagkamali lang. Sinubukan ni Richard na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Juan. Walang nagkamali, Richard. Ang lahat ay perpekto sa plano ninyo. Sabi ni Juan. Kumuha siya ng mikropono mula sa isang miyembro ng banda. Isang anunsyo lang para sa lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ngayon sa sound system. Ang charity gala na ito ay tapos na. Pero ang party ko ngayon palang magsisimula. Sa hudyat na yon, bumukas muli ang mga pinto ng ballroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok, kundi isang grupo ng mga pulis kasama si Attorney Francisco na may dalang isang folder ng mga dokumento. Nagsimula ang kaguluhan. Richard Sandoval, sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder at corporate fraud. Sinubukan ni Richard na tumakbo, ngunit mabilis siyang napalibutan. Ipinosa siya, habang siya ay sumisigaw ng mga pagbabanta at pagtanggi. Si Michelle naman ay napaluhod na lang sa sahig. Umahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagbagsak ng kanyang mundo. Kinuha ni Juan ang atensyon ng lahat. Lahat ng area ng Romero Prime Holdings ay naka-freeze na. Lahat ng board members na kasabwat sa pandarayang ito ay mananagot. Ang kumpanyang ito ay babalik sa nararapat nitong may-ari. Ang kanyang mga salita ay pinal at hindi mapasusubalian. Habang hinihila ng mga pulis si Richard palabas, dumaan ito sa harap ni Juan. Mabubulok ka sa impyerno, Romero, sigaw niya. Tinitigan lang siya ni Juan nang walang emosyon. Nauna ka na sa akin doon, Richard. Matagal na. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap. Ang gabi ng tagumpay ni na Richard at Michelle ay naging kanilang pinakamalaking bangungot isinasay papapawid sa buong bansa. Sa gitna ng kaguluhan, nilapitan ni Attorney Francisco si Juan. Nasa labas na po ang sasakyan ni Sir Romero. Ngunit hindi gumalaw si Juan. Tumingin siya sa paligid sa mga naguguluhang mukha ng mga mayayaman sa nagkalat na pagkain at nabasag na kupita. Tumingin siya kay Michelle na ngayon ay tinutulungan. Makatayo ng kanyang mga dating kaibigan na ngayon ay lumalayo na. Walang kasiyahan sa kanyang mga mata. Anging isang malamig na katuparan ng hustisya. Hindi niya tiningnan si Michelle. Isang tanong lang sa kanyang mga labi. Isang tanong na mas mahalaga pa kaysa sa kumpanya sa pera at sa paghihiganti. Nasaan ang anak ko? Ang mansyon ng mga Romero sa Forbes Park ay tila isang malaking monumentong gawa sa marmol at salamin. Malamig, malawak at tahimik para kay Juan. Pagpasok niya muli sa loob nito. Pagkatapos ng mahigit isang taon, ang pakiramdam ay hindi tulad ng pag-uwi.
Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang magarang nosyo ng isang buhay na hindi na niya pag-aari. Si Michelle ay pansamantalang pinauwi ng mga pulis habang isinasagawa ang investigasyon. Natagpuan siya ni Juan sa sala, nakaupo sa dilim. Ang mamahaling gown ay napalitan na ng isang simpleng bestida. Ang kanyang mukha ay blanko, walang bakas ng pag-arte o emosyon, talunan. Hindi siya pinansin ni Juan. Isang tanong lang ang paulit-ulit na nasa isip niya. Nasaan si Mia? Nasa kwarto niya. Mahinang sagot ni Michelle, ang boses ay pagod at walang buhay. Mon, pakiusap. Huwag mo siyang idamay dito. Hindi mo na kailangang sabihin yan sa akin. Malamig na tugon ni Juan, bago siya tumalikod at nagsimulang umakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang niya ay mabigat. Ang huling ala niya ng kanyang anak ay isang masayang teenager na nagpaalam para pumasok sa eskwela. Ngayon, haharapin niya ang isang dalagang hinulman ng mga kasinungalingan sa loob ng isang taon. Tumigil siya sa harap ng isang puting pinto. Kumatok siya ng dahan. Guaway. I don't want to talk to you, Mom. Isang iritabling boses ang sumagot mula sa loob. Uminga ng malalim si Juan at pinihit ang siradura. Dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay malaki at puno ng mga mamahaling gamit. Sa gitna nito, nakaupo sa kama ang isang dalaga. 12 na taong gulang suot ang mga headphone at nakatutok sa kanyang laptop. Nang angat siya ng tingin ng inis sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng ganap na pagkabigla. Tinanggal niya ang kanyang mga headphone. Dad, bulong niya ang salita ay tila hirap lumabas sa kanyang mga labi. Mia, sabi ni Juan, ang kanyang boses ay naging malambot. Tumayo si Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at aalinlangan. Patay ka na, sabi nila. Sabi ni Mami, hindi ako patay, anak. At maraming sinabi, ang mami mo, na hindi totoo. Malumanay na, sabi ni Juan. Dahang lumalapit. Ngunit sa halit na yakapin siya umatras si Mia. Isang pader ng kawalan ng tiwala ang nakapalibot sa kanya. Sabi ni Mami, umalis ka. Sabi niya, nagkaroon ka ng breakdown na iniwan mo kami na nabaliw ka. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Juan. Naupo siya sa gilid ng kama, pinapanatili ang distansya. Hindi ako nabaliw, Mia, at hindi kita iiwan. Sabi niya. Sa loob ng sumunod na oras, ikinuwento niya ang lahat sa isang paraang simple at tapat. Inilahad niya ang tungkol sa pagtataksil ang pagtapon sa kanya sa tambakan at ang pagkawala ng kanyang ala-ala. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang matandang babae at isang batang nagligtas sa kanya hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng kanyang kaluluwa. Nakikinig si Mia, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili. Sa una ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa, ngunit habang nakikita niya ang mga peklat sa kamay ng kanyang ama, at ang hindi maikakailang katapatan sa kanyang mga mata, ang pader na nakapalibot sa kanya ay unting gumuho. Kaya, yung batang yon, si Aya. Siya ang dahilan kung bakit buhay ka. Mahinang tanong niya. Tumango si Juan at ang lola niya si Lourdes. Pamilya, ang turing nila sa akin noong panahong wala akong kahit sino. Kinabukasan, ginawa ni Juan ang isang bagay na alam niyang kailangan niyang gawin. Magbihis ka, Mia. May pupuntahan tayo. Saan? Uwi tayo. Ang biyahe mula Forbes Park patungong Barangay Tadhana ay isang paglalakbay sa dalawang magkaibang Pilipinas. Habang papalayo sila sa malalawak at malilinis na kalsada at papalapit sa masisikip
at magugulong eskinita, ang ekspresyon ni Mia ay nagbago mula sa uusi sa patungo sa hindi maitagong pagkadismaya. Dito ka nakatira, Dad. Tanong niya, habang tinitingnan ng mga barong na para bang mga kulungan ng hayop. Dito ako nabuhay muli. Simpleng sagot ni Ron. Uminto ang kanilang magarang sasakyan sa dulo ng isang eskinita na agad nakakuha ng atensyon ng lahat. Umaba sila. Agad na napatakip si Mia sa kanyang ilong dahil sa halong amoy ng paligid. Mula sa maliit na bahay, lumabas si Aya. Ang kanyang mukha ay nagliwanag nang makita si Ron. Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit. Tito Juan, bumalik po kayo. Sabi ko sa'yo, babalik ako. Sabi ni Ron, ginugulo ang buhok ng bata. Pagkatapos, ay humarap siya sa kanyang anak. Mia, siya si Aya. Aya, ito ang anak ko si Mia. Ang dalawang dalagita ay nagkatinginan. Ang isuot, ang isang simpleng shirt at tsinelas, ang mukha ay puno ng bukas na uusa. Ang isa naman suot ang designer na damit at sapatos, ang mukha ay puno ng aalinlangan. Sabi ni Mia na may pilit na ngiti. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Lord nang ngayon ay nakaupo na sa isang silyang digulong, ngunit may sigla pa rin sa kanyang mga mata. Mabutit dumating ka. At sino itong magandang dalaga? Lola Lord, si Mia po anak ko. Pagpapakilala ni Ron. Pinilit ni Mia nang umiti, ngunit halata ang kanyang pagkailang lalo na nang hilingin ni Lourdes na pumasok sila sa loob. Ang liit ng espasyo, ang kakulangan ng bentilasyon. Ang lahat ay isang malaking pagsubok para sa kanya. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating nang kailanganin niyang gumamit ng banyo. Ang banyo ay nasa labas, isang maliit na kubeta na may tabo at timba. Paglabas niya, ang kanyang mukha ay maputla. Dad, I can't. This is gross. Pulong niya kay Ron. Narinig ito ni Aya. Hindi yan gross. Anyo yan. Prank ang sabi niya na may bahid ng pagtatanggol sa kanyang boses. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bata. Well, hindi kami ganito sa amin. Mayabang na sagot ni Mia. Mia, saway ni Juan. Ngunit bago pa man lumaki, ang gulo na magitan si Lourdes. Hali na kayo. Handa na ang tanghalian. Ang tanghalian ay simple pritong isda, kanin, at adobong kangkong. Ngunit inihaing ito sa isang mesang puno ng kwentuhan at tawanan. Pinilit lang ni Mia na kumain. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang ama na nakikipagtawanan kay Lourdes, habang nakikita niya ang dalisay na aalaga ni Aya sa kanyang lola, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago. Sa mansyon ng kanilang hapunan ay laging tahimik. Sila ay kumakain sa isang mahabang mesa. Ang distansya sa pagitan nila ng kaniyang mga magulang ay napakalayo. Walang kwentuhan, walang tunay na koneksyon. Dito sa gitna ng kahirapan, sa isang hapagkainan na halos masikip na para sa kanilang apat sa unang pagkakataon. Sa mahabang panahon, naramdaman ni Mia kung ano ang ibig sabihin ng isang pamilya. Habang pauwi na sila, ahimik lang si Mia sa loob ng kotse. Pagdating nila sa mansyon, bago siya bumaba, nagsalita siya, Dad, babalik po ba tayo doon? Tumingin si Juan sa kanya at ngumiti. Oo, anak, dahil ang bahay na yon, bahay na rin natin. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Mia na ang dalawang mundo na sa simula ay tila magkabilang dulo ng universo ay nagsisimula ng magtagpo sa isang lugar sa gitna sa puso ng kanyang ama. At ngayon marahil pati na rin sa kanya ang ulan, ay walang awang bumubuhos na para bang nakikisimpatya sa kalagayan ng babaeng basa, at nanginginig sa labas ng tarangkahan. Si Michael,
na dating reyna ng Alta Ciudad, ay isa na ngayong pulubing walang matuluyan. Ang kanyang mansyon ay silyado na. Ang kanyang mga bank account ay wala ng laman. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa huling onsa ng kanyang lakas at apang, kumatok siya sa pintong yero. Si Aya ang nagdukas. Sa isang iglap, hindi niya nakilala ang babae. Ang dating makinis na mukha ay puno ng gusot. Ang mamahaling buhok ay gusot at basa, at ang mga mata nito ay puno ng desperasyon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nakilala niya ito. Ang asawa ni Tito Ron, ang babae mula sa party. Anong ginagawa niyo po rito? Aalang tanong ni Aya. Pakiusap, bata. Hirap na sabi ni Mitchell. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at kahihiyan. Wala na akong ibang mapupuntahan, kahit isang gabi lang. Bago pa man makasagot si Aya, lumabas si Lourdes. Inaalalayan ang kanyang silang diulong. Tinitigan niya si Mitchell, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Anging isang malamig na pagsusuri. Ang kapalaran ay mapaglaro. Hindi ba? Sabi ni Lourdes. Ang dating nang aapi ngayon ay nagmamakaawa sa pintuan ng kanyang inapi. Yumuko si Mitchell, hindi makatingin ng diretsyo. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap po. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa huli, bumuntong hininga si Lourdes. Pumasok ka. Ayokong may mamatay na daga sa labas ng bahay ko. At sa gayon, nagsimula ang pagbabayad sala ni Mitchell. Walang libreng tulugan, walang libreng pagkain. Kinabukasan binigyan siya ni Lourdes ng kanyang unang gawain maglaba hindi sa washing machine, kundi gamit ang isang palanggana, isang bareta, ng sabon, at isang lumang plansa. Hindi ko alam kung paano reklamo ni Mitchell. Tinitingnan ng maruruming damit na parabang mga alien. Matuto ka kung hindi walang pagkain. Simpleng sagot ni Lourdes bago siya iniwan. Ang kanyang mga kamay na sanay lang sa paghawak ng mga kupitan ng siyampa at credit card ay namula at nagkapaltos. Ang kanyang likod ay sumakit. Sa kalagitnaan ng pagpupuso, nagbayak siya sa frustrasyon at awa sa sarili. Ngunit nang makita niya ang walang pakialam na tingin ni Lourdes, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagpatuloy. Ang mga sumunod na araw ay isang serya ng paghihirap. Naglinis siya ng banyo, nagpakain ng manok, at nagluto mga gawaing hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Isang Sabado ng umaga, isinama siya ni Lourdes sa palengke. Ikaw ang magbuhat ng mga bayong utos nito. Habang hirap na hirap si Mitchell sa pagbitbit ng dalawang mabibigat na bayong naglalakad sa maputik na daanan ng palengke, isang matinis na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Oh my God! Mitchell, is that you? Natigilan si Mitchell. Umarap siya at nakita si Doña Esmeralda, isa sa kanyang mga dating kaibigan. Ang reyna ng mga chismosa sa Forbes Park. Nakatayo ito roon. Suot ang kanyang Chanel dress. Nakatingin sa kanya na may pinaghalong gulat at panunuya. Anong nangyari sa'yo? You look horrible, Summer. Sabi ni Donna Esmeralda sa malakas, para marinig ng mga tao sa paligid. I heard about what happened. Kawawa ka naman. From riches to rags, anong ginagawa mo rito na malimos? Ang mga salita ay parang mga sampal. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at tumingin. Gustong lamunin ng lupa si Mitchell sa kahihiyan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang akala niya ay sasabog na siya sa kahihiyan, isang boses ang pumagitna. May problema ba dito, Esmeralda?
Si Lourdes, na nakaupo sa kanyang silyang digulong ay lumapit. Tumingala siya kay Doña Esmeralda, ang kanyang mga mata. Pagamat, pagod, ay may talim na kayang humiwa. At sino ka namang matanda ka? Maaring tanong ni Donna Esmeralda. Ako si Lourdes, at itong babaeng tinatawag mong kawawa ay kasama ko. Marieng, sabi ni Lourdes. Hindi siya namamalimos. Nagtatrabaho siya. Isang bagay na marahil ay hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Natigilan si Doña Esmeralda. Mas kagalang, galang pa ang amoy ng putik sa kanyang mga paa, kaysa sa amoy ng pera mo, na galing sa masama. Patuloy ni Lourdes, ang kanyang boses ay lumalakas. Nakakakuha ng atensyon ng mas maraming tao. Kaya kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na sa harapan namin, bago ko pa ipabuhos sao. Ang lahat ng paninda naming bagoong. Ang mga tindera at mamimili sa paligid ay nagsimulang magtawanan at maghiyawan bilang suporta na mula sa galit at kahihiyan si Doña Esmeralda. Walang masabi, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo habang sinisigawan ng mga tao nang mawala na ito binalingan ni Lord si Michel na nakatayo pa ring tulala. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ano pang tinutunganga mo diyan? Puhatin mo na yang mga bayong at baka malubog pa tayo sa putik. Masungit na sabi ni Lourdes. Ngunit sa likod ng kasungitan, may narinig si Michel na wala roon dati. Proteksyon. Sumunod siya kay Lourdes, aglalakad sa likod ng silyang diulong. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy, ngunit hindi na ito mga luha ng awa sa sarili. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, umiyak siya dahil sa isang damdaming halos kinalimutan na niya pasasalamat. Habang naglalakad sila, dumaan sila sa isang nagtitinda ng salamin. Nakita ni Michel ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod marumi at walang alahas. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na bago, isang kislap ng asa, isang posibilidad na marahil sa gitna ng lahat ng kanyang pagkakamali, may pagkakataon pa siyang magbago. Ang mga taon ay dumaan na parang mga pahina sa isang kalendaryong hinihipan ng hangin. Ang maliit na barong sa Baranay Tadhana, ay hindi na isang barong. Sa tulong ni Juan at sa disenyo ni Mia, ito ay naging isang maliit, ngunit matibay na bahay, na semento, na may sapat na silid para sa kanilang lahat. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi nito, ang maliit na hardin, sa likod bahay na aalagaan ni Lourdes ay nanatiling naroon, mas luntian at masagana kaysa dati. Si Aya ay hindi na ang munting batang nangangalakal ng basura. Isa na siyang dalaga, nasa huling taon na ng aaral ng medisina sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang kaniyang talino at dedikasyon ay hinanaan ng kaniyang mga profesor, ngunit ang kaniyang puso ay nanatili sa komunidad, kung saan siya lumaki. Bawat weekend umuuwi siya para magbigay ng libreng konsultasyon sa kanilang mga kapitbahay dala ang kanyang mga libro at stethoscope. Si Mia naman ay nagtapos bilang isang arkitekto. Sa halip na magdisenyo ng mga kondominium para sa mayayaman, ang kanyang adbokasya ay ang paglikha ng mga disenteng pabahay para sa mga mahihirap. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng bagong tatag na foundation ng Ronero Prime Holdings, isang dibisyon na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. At si Michel sa paglipas ng panahon ay natagpuan ang kanyang sariling landas gamit ang kanyang likas na galing sa organisa, at usap nagtayo siya ng isang maliit, ngunit matagumpay na events planning business na aalok ng serbisyo para sa mga binyag kaarawan at kasal sa kanilang komunidad. Natutunan niyang ang kasiyahan sa paglikha ng isang magandang debut para sa isang dalagita na may limitadong budget ay higit pa sa kasiyahang dulot. Ang organisa ng isang magarbong charity gala. Si Juan, na may mga puting buhok, na ngayon ay simiid na. Ipinasa na niya ang karamihan sa operasyon ng kumpanya kay Mia.
Ang kanyang mga araw ay ginugol niya sa pagitan ng pagbisita sa mga proyekto ng foundation at upo sa tabi ni Lourdes sa hardin, nagbabasa ng diaryo, o simpleng nagkukwentuhan. Ngunit ang panahon na mapagbigay sa tagumpay at pagbabago ay maramot sa kalusugan. Ang dating bakal na si Lourdes ay unti nang humihina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At ang kanyang mga mata ay madalas nang nakapikit. Alam ni Aya bilang isang halos doktor na ang puso ng kanyang lola na minsan ang nilabanan ng kamatayan ay pagod na. Ang bahay ay naging isang santuaryo ng pag-aalaga. Nagtutulungan silang lahat. Si Juan ang nagbabasa ng kanyang mga paboritong nobela. Si Mia ang nagpapakita ng kanyang mga bagong diseno. Si Michelle ang nagluluto ng kanyang paboritong sabaw. At si Aya sa gabi ay umuupo sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay hanggang sa makatulog ito. Huwag kayong iiyak kapag nawala na ako. Sabi ni Lourdes, isang gabi nang silang lahat ay nakapalibot sa kanya. Nabuhay ako ng higit pa sa aking inasahan. Nakita ko ang apo kong magiging doktora. Nakakain ako ng masasarap na pagkain. Ano pa bang hihilingin ng isang matanda? Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Umiiyak na. Sabi ni Aya, kailangan niyo pa pong makita ang diploma ko. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Lourdes. Makikita ko yan, na po, mula sa pinakamagandang upuan sa langit. Tumating ang araw ng pagtatapos ni Aya, laban sa payo ng mga doktor, iginiit ni Lourdes na dumalo. Alkila si Juan ng isang ambulansya at isang private nurse para masigurong komportable. Ito sa auditorium, habang tinatawag ang pangalan ni Dr. Aya Sandoval para tanggapin ang kanyang diploma, na may karangalan ng kanyang mga mata ay nasa isang direksyon lamang sa kanyang lola na nakaupo sa wheelchair sa unahan. Mahina, ngunit buong pagmamalaki itinaas ni Lourdes ang kanyang nanginginig na kamay at kumso. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, ang lahat ng paghihirap. Lahat ng sakripisyo ay nagkaroon ng katuparan. Ilang linggo, pagkatapos ng graduation, tinipon ni Lourdes ang buong pamilya para sa isang huling hapunan. Nagpaluto siya ng kanyang mga paboritong pagkain at sa huling pagkakataon, umupo siya sa kabisera ng kanilang mesa. Ang gabing iyon ay puno ng tawanan at alaala. Inalala nila ang unang araw ni Juan na hindi marunong igib ang unang luto ni Michelle na nasunog ang mga batang aaway ni Mia at Aya. Ito ay isang paalam na nakabalat kayo bilang isang celebration. Bago sila matulog, hinawakan ni Lourdes ang kamay ng bawat isa. Magmahalan kayo. Iyon ang kanyang huling habilin. Ang pamilya, ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Kinabukasan ng umaga payapa at tahimik ang bahay. Pumasok si Aya sa silid, kanyang lola, para dalhan ito ng almusal. Ngunit hindi na ito kailangan. Si Lola, Lourdes, ay natutulog, isang maliit at payapang napangiti ang nakaukit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mahabang paglalakbay ay tapos na. Ang sakit ng pagkawala ay matindi, ngunit sa gitna ng kanilang pagluluksa may isang pakiramdam ng kapayapaan dahil alam nilang nabuhay si Lourdes ng may layunin at namatay ng may dignidad. Sa kanyang libing dumating ang mga tao mula sa dalawang mundo. Ang mga mararangyang kaibigan ni Juan at Mia at ang mga simpleng kapitbahay mula sa barangay Tadhana. Sa araw na yon, walang mayaman o mahirap. Lahat sila ay nagluluksa para sa iisang babae na sa kanyang sariling paraan ay nagdugtong sa kanilang mga buhay. Habang nakatayo sila sa harap ng kanyang puntod, hinawakan ni Aya kamay ni Mia sa isang tabi at ang kamay ni Michelle sa kabila. Si Juan ay nakatayo sa kanilang likuran. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Aya. Ang pamana ni Lourdes ay hindi pera o ari-arian.
Ang kanyang pamana ay ang pamilyang ito. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng ibig pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. At ang pamanang iyon ay mananatiling buhay, matatag, at hindi masisira. Ang libing ni Lourdes ay hindi naging isang katapusan, kundi isang simula. Ang kanyang habilin na magmahalan kayo ay naging isang buhay na misyon para sa pamilyang kanyang iniwan. Ang unang hakbang, tuparin ang pangarap na minsan ay ibinulong niya kay Aya. Ang bahay sa barangay taghanaan na puno ng mga ala ay sumailalim sa isang malaking transformasyon. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Arkitekto Mia Romero, ito ay naging isang moderno, ngunit may pusong community clinic. Ang hardin ni Lourdes ay naging isang healing garden para sa mga pasyente. Ang kusina ay naging isang maliit na parmasya. At ang sala, kung saan unang dinala si Juan, na walang malay, ay naging isang maliwanag na waiting area. Ito ang Lourdes Community Clinic, isang lugar kung saan ang serbisyong medical ay hindi isang negosyo, kundi isang karapatan. Si Dr. Aya Sandoval sa kanyang puting uniforme ang namuno rito. Ang kanyang mga pasyente ay ang kanyang mga kapitbahay. Ang mga taong nakakita sa kanyang paglaki. Ang bayad. Kung ano lang ang kaya nilang ibigay, isang basket ng gulay, isang pasasalamat o minsan wala. Si Juan ang nagpopondo sa lahat. Tinatawag itong pinakamagandang investment na ginawa niya sa buong buhay niya. Si Michael naman gamit ang kanyang galing sa events ang organisa ng mga fundraising at medical missions. Isang hapon, habang abala si Aya sa aasikaso ng mga pasyente, isang batang doktor mula sa isang ang dumating para abot ng donasyong mga gamot. Ang pangalan niya ay Leo, isang idirisang doktor na pinili ang maglingkod sa komunidad kaysa magtrabaho sa isang malaking ospital. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng mga kahon ng gamot at isang koneksyon ng agad na nabuo isang unawa na ugat sa kanilang parehong pangarap. Hindi nagtagal, ang kanilang proponal na ugnayan ay naging isang magandang iibigan. Ang kanilang mga date ay hindi sa mga mamahaling restaurant, kundi sa bahay para magbigay ng bakuna o sa pagkain ng fishball sa kanto pagkatapos ng isang mahabang araw sa klinika. Isang taon ang lumipas sa ilalim ng puno ng kalamansi sa heart ni Lord. Nagpropose si Leo kay Aya. Ang singsing ay simple, ngunit ang pangako ay walang hanggan. Tinanggap ito ni Aya, puso na si Leo ang lalaking buong pusong aaprubahan ng kanyang lola. Ang kanilang kasal ay idinaos hindi sa isang malaking simbahan, kundi sa mismong bakuran ng klinika. Ito ay naging isang pagdiriwang ng buong komunidad. May mga handang luto ng mga kapitbahay at may mga pagkaing inihanda ng isang catering service na inalkila ni Michael. Ang mga tugtog ay mula sa isang lokal na banda. Habang naglalakad si Aya sa aiso, ang kanyang braso ay nakakapit kay Ron. Pareho silang lumuluha. Salamat po sa lahat. Itay. Pulong ni Aya. Saritang itay na binitawan ng may buong pagmamahal ang naging pinakamahalagang gantimpala para kay Ron. Pakiramdam niya kumpleto na siya. Sa reception, tumayo si Ron para magbigay ng isang talumpati. Maraming taon na ang nakalipas. Simula niya, isang basurahan ang naging simula ng aking bagong buhay. Isang batang babae ang nagligtas sa akin. Isang matandang babae ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ngayon nakikita ko ang batang iyon na nagiging isang asawa at nauunawaan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang perang iniipon mo, kundi ang ibig na ibinabahagi mo. Ang mga palakpak ay umalingaw-ngaw. Ang mga sumunod na taon ay nagdala ng mas marami pang biyaya. Nagdalang tao si Aya at isinilang ang isang malusog na batang babae, si Susan na Rosita o Sosi, para sa kanila.
Si Lolo Juan, ang pinakamasayang tao sa mundo. Siya ang alaga, ang tagapagkwento, ang tagaubos ng mga tirang pagkain ng kanyang apo. Si Mia naman ay nakilala ang kanyang mapapangasawa sa isang social housing conference at bumuo ng sarili niyang pamilya. Ang pamilyang Romero ay lumago, hindi lang sa bilang, kundi sa pagmamahal. 1 linggo ng hapon, ilang taon pa ang lumitas. Dinala ni Juan ang kanyang 6 na taong gulang na apo, na si Sosi, sa isang bagong lugar. Lolo, nasaan po tayong tanong ng bata? Nakatayo sila sa tuktok ng isang luntiang burol, kung saan matatanaw ang buong syudad. May mga taong nagpapalipad ng saranggola. May mga pamilyang piknik. Dati sabi ni Juan, ang lugar na ito ay isang bundok ng basura. Ang tawag dito ay tambakan ng San Mateo. Nalaki ang mga mata ni Soshi. Pubasurahan po ito. Oo, apo, at dito. Sabi ni Juan, habang nakaturo sa isang partikular na lugar na ngayon ay tinutubuan na ng mga bulaklak. Dito mismo, ako natagpuan ng lola. Aya mo, umupo sila sa isang bench. Ikinuwento ni Juan ang lahat. Ang tungkol sa kanyang pagkawala. Ang tungkol sa kabutihan ni Nina at Lourdes. Ang tungkol sa pagbabalik niya. Wow! Sabi ni Sosi, namamangha. Ang swerte niyo po, Lolo. Ngumiti si Juan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Oh, apo. Sobrang swerte ko. Tumingin siya sa langit at isang kisat mata ang kanyang ibinigay. Nawala sa akin ang lahat para lang matagpuan ang tanging bagay na may halaga. Sa pader ng Lourdes Community Clinic sa tabi ng isang malaking larawan ni Lourdes na nakangiti may isang tansong plaque na ipinalagay si Juan. Nakasulat dito, hindi lahat ng nawawala ay gustong matagpuan. Ngunit minsan, sa pagkawala mo, doon mo matatagpuan ang iyong sarili. Ang ibig na natagpuan sa isang tambakan ng basura, ang nagtayo sa lugar na ito. Ang kwento ng milyonaryo at ng batang babae mula sa basurahan ay naging isang alamat sa Barangay Tadhana. Isang paalala na ang mga himala ay totoo, at na ang pinakadakilang kayamanan ay hindi ang ginto o salapi kundi ang isang pusong may kakayahang magmahal, magpatawad at magsimulang muli. At ang pamanang iyon, na mas matibay pa kaysa sa anumang gusaling itinayo ni Juan Romero ay magpapatuloy henerasyon, magpakailanman.